Noong sinabi ng asawa ko na kailangan niyang mag-abroad para sa future ng family namin, hindi ako nagdalawang isip sumuporta. 5 taon kaming kasal, may 2 anak. Pareho kaming may trabaho. Hindi man kalakihan ang sahod pero sapat na para mabuhay ng maayos ang aming pamilya. Isang gabi, sabi niya sa akin, mag-resign ka na, ako na ang bahala at mas maganda nakatutok ka sa mga bata habang ako ay nasa abroad. Masakit para sa akin na iwan ang trabaho ko, hindi lang dahil sa sweldo, kundi doon ako nakilala. Pero naniwala ako na para ito sa mas malaking plano at para sa pamilya namin. Umalis siya papuntang ibang bansa. Noong una, halos araw-araw tumatawag. May I miss you, may konti na lang makakaipon na tayo. Pinanghawakan ko yon. Kahit pagod ako sa pag-aalaga ng mga bata mag-isa, iniisip ko, temporary lang to. Pero habang tumatagal, numinipis ang komunikasyon. Minsan, pag tumatawag ako, busy raw siya. Minsan, hindi sumasagot. Hanggang sa umabot na sa point na parang obligasyon na lang ang pagpapadala niya. Wala nang lambing, wala nang plano. Isang araw may nag-message sa akin, babae. Nasa profile picture niya, siya at ang asawa ko. Magkasama, masaya, may caption pa, finally building our own family. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ako naniwala agad hanggang ako na mismo ang tumawag sa kanya at doon ko narinig ang totoo. Ang tanging niya lang sinabi sa akin ay wag ko na daw silang guluhin at mahal niya daw ang babae at magkakaanak na sila. Parang nabingi ako. Ako ang naiwan dito. Nag-resign. Nawalan ng sariling kita. Umasa. Nagtiis. Nagpakatatag para sa mga anak namin samantalang siya bumuo na pala ng bagong pamilya sa ibang bansa. Mas masakit hindi lang dahil nagtaksil siya, kundi dahil pinili kong isakripisyo ang sarili ko para sa pangakong hindi naman pala kayang tuparin. Sa umpisa, galit ang naramdaman ko, galit sa kanya, galit sa sarili ko. Pero habang tumatagal, unti-unti akong bumangon, naghanap ulit ako ng trabaho. Mahirap sa una pero kinaya ko. Hindi para patunayan sa kanya na kaya ko, kundi para ipakita sa mga anak ko na kahit iniwan kami, hindi kami talunan. Ngayon, wala na siya sa buhay namin, pero nandito ako, buo, mas matatag, mas matalino. Minsan akala natin ang pag-alis nila ay katapusan na ng mundo. Pero minsan din, ang pag-alis nila ang simula ng pagbabalik natin sa sarili natin. Ang tunay na pamilya, hindi iniiwan, pinipili araw-araw.